Sabi niya sa sarili hindi siya dapat mag-iiyak ng gabing iyon. Mamamaga ang mga mata niya at baka mapansin niya yun pagdalo niya sa kasal ni Vicky bukas. Pero paano ba niya pipigilin ang patak ng luha na kasabay ng paulit-ulit na pagguhit ng hapdi sa kanyang dibdib? Akala niya, kaya na niyang tanggaping mahal lamang siya ni Damian dahil replika siya ni Rian. Pero ngayon sa harap ng lantarang pagkalimot ito sa kanya dahil sa pagdating ng babae, para siyang mamamatay sa sakit ng loob na nararamdaman. Sabi niya sa sarili hindi na siya dapat pumunta sa kasalan bukas. Lalo lamang siyang masasaktan kapag nakita niya kung paano pag-uukulan ng atensyon ni Damian si Rian, ang dating pag-ibig. At siya pa ring pag-ibig hanggang ngayon. Baka hindi niya makaya. Baka mag-breakdown siya. Pero lumalalim ang gabi ay nagre-rebelde ang loob niya. Dadalo siya. Sasaksihan niya kung paano magpapaloko si Damian kay Rian. Hindi siya iiyak. Hindi siya magpapakitang nasasaktan. Baka nga taas na pa siya kapag nakipagtitigan sa dalawa. Dadalo siya at haharapin ng original. Si Damian ang best man sa kasal ni Vicky, kaya isa ito sa mga maagang naroon sa simbahan kinabukasan. Nakita agad niya ito nang dumating sila ng Kuya Nardo at Ate Nilda niya. Kausap ni Damian ang isang babae at ang ina. Nasa aisle ang tatlo, malapit sa altar. Nakalikot-talikod ang babae kaya't hindi agad niya matukoy kung sino. Nang patakbong lumapit dito ang isang sa tingin niya ay maglilimang taong gulang na batang babae. Natiyak na niya kung sino ang babaeng nakatalikod na kausap ni Damian. May sinabi si Damian na ikinatawa ng dalawang karap. Ang babaeng nakatalikod ay humawak pa sa braso ni Damian. Napayuko siya. Parang may patalim na isinaksak sa kanyang dibdib. Gusto niyang pagalitan ng sarili. Nasaan na ang sinasabi niyang tatag ng loob sa harapang ito. Buhat pa nga lang sa malayo niya nakita ang pagkakatuwa ng dalawa. Ay nasakta na agad siya. Kinakawayan tayo ni Ma'am Salve, ani Nardo. Parang nanlamig ang buong katawan niya. Nagpaiwan siya sa upuan nang tumayo ang mag-asawa. Skyla, tawag ni Nardo ng paglingon ay makitang hindi siya sumunod. Ipakikilala ka siguro kay Rian. Heto na, sa loob-loob ni Skyla habang tumatayo. Brace yourself, girl. Pinatatag niya ang mga tuhod sa paglalakad. Walang dapat mahalata si Damian o sino man sa tunay na darama niya. Itinaas niya ng bahagya ang noo at dinagdagan ng sopistikasyon ng paglalakad. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Damian pero agad ding binawi ng salubungin niya ng tingin. Ibinalik ang atensyon sa babaeng nakatalikod sa kanya. Muli ang pamilyar na sakit. Niwala ng panahon si Damian na tingnan siya ng matagal. I-appreciate ang magandang suot at kayusan. Bakit pa nga, gayong kung ayos at damit ang pag-uusapan, wala siyang panama kay Rian. Skyla, masayang bati ni Doña Salve nang makalapit sila. Inilahad pa nito ang dalawang kamay. Atas ng hinihingi ng pagkakataon, umalik siya sa pistil nito. Gusto kong makilala mong manugang ko, ang asawa ng panganay ko, si Rian. Noon lang niya ganap na natitigan ang mukha ng babae. Maganda, maamong mga mata, hawas na mukha at makinis na makinis. Tama sa kurba at matangos na ilong. Manipis at tila nag-aanyayang mga labi. Mabining ngiti na waring puno ng katapatan. Ang original. Paano nasabi ni Vicky at ng Kuya Nardo niya na magkahawig sila? Malaki ang pagkakaiba ng ganda ni Rian. Aaminin niya sa sariling hindi na ito kayang pantayan. Nakaramdam niya ang tatag ng loob na baon niya kanina ay unti-unting natitibag. Ikaw pala si Skyla, sabi ni Rian. Madalas kang mabanggit ng mama sa sulat at pati na rin ni Damian. Bumaling ito kay Damian. Matapis ang pagkakangiti, makahulugan. Saglit siyang nagyuko ng ulo pagkuway muling ibinalik ang tingin kay Rian. At ikaw naman pala si Rian, pagsasauli niya ng pagbati nito. Madalas kang maikwento sa akin ni Vicky. Ipinakita pa nga niya ang litrato mo. Sasagot pa sana si Rian ngunit tiyempong dumating na ang kotseng sinasakyan ni Vicky. Lahat sila'y sa may pinto ng simbahan na pako ang tingin. Napakaganda ni Vicky sa suot na damit pang kasal. Kasama nito ang ama na siyang maghahatid sa altar. Inihudyat ang pagsisimula ng seremonyas. Palihim na tinapunan ng tingin ni Skyla si Damian. Inalalayan nito si Rian sa isang upuan. Marahil kung lilindol sa mga sandaling ito'y hindi mapapansin ni Damian. Basta lang kapiling nito ang babaeng iniibig. Kaya mag-e-expect pa ba siyang mapansin at sikasuhin ito? Kung hindi siya nag-aalala sa maaaring isipin ng kapatid at mga kasamahan, hindi na sana niya gustong tapusin ang seremonyas. Hindi niya gustong dumalo sa reception na sa isang hotel gaganapin. Pero dahil nga nag-aalala siya at ayaw naman niyang magdamdam si Vicky, naghintay siyang matapos ang seremonyas at dumalo sa reception. Kung ayaw siyang pansinin ni Damian, makakaakto siyang baliwala yun sa kanya.
pwede pa siyang magkunwari na nag-i-enjoy siya. Kaya nang pakawala ng lovebirds na nasa loob ng disenyong kampana, nakihuli siya. Hindi nga lamang siya sinuwerte. Pero siya naman ang nakasala ng bridal bouquet na iniitsa ni Vicky kaninang makalabas ng simbahan. Nahuli niyang nakatingin si Damian nang dalhin niya. Sa dibdib ang bouquet, agad ding binawi ni Damian ang pagtingin ng magtagpo ang mga mata nila. Nakailang subo lamang siya sa masarap na handa ni Vicky. Nang makakita siya ng magandang tiyempo para magpaalam, palihim niyang ibinulong kay Vicky na aalis na siya dahil may importante siyang gagawin. Tumango si Vicky at naghalikan sila sa pisngi. Thank you, Ani Vicky, pagkatapos. And see you. Tumango siya. See you pagsang-ayon niya. Hindi nagtanong Kuya Nardo niya nang sabihin niyang mauuna na siya pagkat may aasikasuhin lang sa restaurant. Alam ng Kuya Nardo niya na sarado ang restaurant at narong lahat ang hotel naman. Pero hindi ito nagtanong. Tumango lang at sinabing susunod na rin ang mga ito magpaalam. Hindi na niya hinagilap ng tingin si Damian. Paano ba kung hindi siya magpaalam? Baka nga sa mga oras ito, nalimutan ni Damian na buhay siya. Ginamit niya ang sariling suri para makapasok sa restaurant. Madilim sa loob, mainit pero hindi niya binuksan ang aircon. Ang bumbilya lang sa ulunan ng kaha ang binuhay niya. Sandali lang naman siya. Kukunin lang niya ang mga gamit na dinala sa restaurant. Tsinelas, bimpo, ilang notebook. Mga bagay na hindi naman masyadong importante. Pwedeng hindi na niya balikan. Pero sabi niya sa isip, ang kabuuan lang ng restaurant ang gusto niyang makitang muli. May tanim sa isip bago man lang siya umalis. Buo na ang desisyon niya. Magre-resign siya sa trabaho. Hindi pala niya kaya. Tumatanggi ng puso niyang maging panakipbutas lang. Kung mabubuhay din lang siyang nagkukunwari na kanya si Damian, gayong alam na alam niya ang totoo. Ngayon pa lamang ay sisimulan niyang mabuhay nang wala ito. Mabigat ang loob na binuksan niyang drawer sa ilalim ng kaha. Kinuha niya ang tsinelas na naroon. Nagulat pa siya nang marinig ang pagbukas ng bakal sa pinakapanabing na salaming pinto ng restaurant. Hindi ba niya naisisiilin pagpasok? Ang tanda na yun ay isusi niya. Bigla ang kabang gumapang sa buong katawan niya. Napasok na ba sila ng magnanakaw? Nakahinga lamang siya ng maluwag ng muli sa salaming pinto ay makita niya si Damian. Ginamit ang sarilang silsi para doon naman makapasok. Ang kabay na palitan ng pagtataka. Ano ang ginagawa ni Damian rito? Itinuli niya ang pagkuha ng mga gamit na tila ito'y wala sa likuran niya. Anong ginagawa mo? Kinukuha ng mga gamit ko. Nagre-resign ako. Sagot niya na hindi ito nilingon. I see, ani Damian na waring may pait sa tinig. Iniligay niya sa isang malaking supot ang mga nakolektang gamit. Si Vicky na magbitaw dito ay binigyan ako ng palugit para makahanap ng kapalit niya. Ikaw ba'y aalis na lamang ng walang abog-abog? Hindi siya sumagot. Nakakalito si Damian. Pabigla-bigla ng pagbabagong isip. Kanina lang ay lantaran siyang iniisnab. Ngayon gustong palabasing pinipigil siya. Sabi ng ibang makasaluran ng bouquet ng babaeng ikinasal ay siyang susunod na ikakasal. Magkakatotoo ba yun sa'yo? May importanteng dahilan na ba? Kaya nagmamadali kang sundan ang yapak ni Vicky. Bigla nagangat siya ng tingin mula sa inaayos na supot hanggang sa mukha ni Damian. Ang ibig kong sabihin, are you pregnant or something? Napabilis ang lapit niya at yung nabigla siya sa paghulagpos ng kamay niya, masigit si Damian. Parang namamalikmatang din naman pa nito ang pisngang sinampal niya. I'm sorry, hindi malaman ang gagawing sabi niya. I didn't mean to. I was rude first. I shouldn't have questioned you that way. Mamaktong tatalikod si Damian, tutunguhin ang pinto para umalis. Damian, hindi niya namalayang napahabol siya. Lumingon ang binata, madilim ang mukha. Ay, hindi niya malaman kung paano sisimulan ang gustong sabihin. Hindi pa ako nagagalaw ng sino mang lalaki. What made you say those ugly words? Natitigilang napabalik si Damian. Waring patdang lumapit sa kanya. Si Jonas, hindi ba? Break na kami for good. Pero kahapon nakita ko kayo. Nakaakbay siya sa'yo at tumatawag ka ng taxi. Para akong sinaksak ng patalim sa dibdib dahil suot mo pa ang damit na iniregalo ko sa'yo noon. Isinuot ko yun para sa'yo. Napatanga sa kanya si Damian. Waring hindi mapaniwalaan ang narinig. Para sa'yo, Damian. I wanted to say, I love you. My God, pabiglang nasambit ni Damian na napahawak pa sa magkabilang balikat niya. Do you really mean that? I mean every word. Pero bakit? Saan kayo napapunta ni Jonas? Akala ko'y nakapag-reconcile ka na sa kanya at isinakay ko lang siya ng taxi para makauwi. As good Samaritan's Act. Ipinangako ko sa sariling iyon na lang ang huling pagkakataong makikipag-usap ako sa kanya. Parang nanghihinang napadako si Damian sa may kahang. Isinuntok ang isang kamay sa ibabaw ng counter. Fool, I was a fool. Ang nangingit-ngit na sabi. And all the while, ay kinangat-ngat ang puso ko ng panidugo.
Dapat pala hindi agad ako umalis nang makita ko kayo. Pero parang nablangko ng isip ko sa konklusyong nabuo roon. Kaya pinasibad ko pala yung ang kotse. Kaya hindi mo ako sinundo? Kaya hindi mo pinapansin kanina? Parang maiiyak na rin sa kaligayahang tanong niya. Inalabanan ko lang ang sariling lapitan ka't kausapin. Natatakot akong baka maisagawa ko ang mga naglalaro sa imahinasyon ko. Kumunot ang noon niya. Nakikidnapin kita't itatrakas. Doon sa hindi ka maaabot ng Jonas na yun. Akala ko na wala na ko ng halaga sa iyo nang dumating iyong si Rian. Natigilan si Damian sa waring nagtaka. Alam ko ang istorya niyo. Alam ko rin na nagustuhan mo lang ako dahil kamukha niya ako. Titig na titig sa kasad niya si Damian na parang gustong mataon. Sino ang nagsabi na kamukha ka niya? Ang napapantastikohang tanong. Si Vicky, si Kuya Nardo at ikaw, ako. Itinuro pa ni Damian ang sarili. Para kang nakakita ng multo nung unang makita mo ko, diba? At nang magkakilala na tayo, tanungin kita. Ang sabi mo'y dahil may naalala kang ang kamukha ko. Napailing si Damian. Pagkuway bigla na lamang siyang ikinulong sa mga bisig. Embrace me too, you crazy girl. Natatawang utos nito. Nagsisikip sa kaligayang sinunod niya ang utos ni Damian. Pinahirapan natin ang mga sarili-sarili sa mga maling palagay. Ani Damian habang hinahalikan siya sa buhok. Tama ka. Tingin ko noon ay magkahawig kayo ni Rian. Pero yun ay sa unang tingin lang. Nang lumawi na taklasan kung hindi naman pala. At kung nagkataon mang ganun, hindi kita inaibig dahil lang magkamukha kayo. Hindi ako ganun kababo. Pero pinili mong kalimutan ako nang dahil sa isang nakita mo na di naman sapat na basehan. All my life kasi, lagi akong naaakusa ang mga agaw ng ilang kaibigan ng kapatid ko mismo. Ayoko na sanang mangyari yun. Naisip ko, kung talagang si Jonas ang mahal mo, hindi ako magiging problema sa inyo. I never love him. Sa'yo ko lang naramdaman ng pag-ibig. Hindi na nahihiyang pag-amin niya. Lumamlam ang mukha ni Damian na waring ang sinabi ni isang napakatamis na bagay sa pandinig nito. Natuliro ako nang makita kong umalis ka kanina sa simbahan. I fought a lot of pride para sundan ka. Kung hindi ko pala ginawa'y magkakalayo tayo ng walang intindihan. Kaya kung gusto mo rin lang na magtagal ang relasyon natin, dapat ay may komunikasyon. I'm thinking of a more effective way. Ani Damian na sa mga labay naglalaro ang malisyosong ngiti. It's also a kind of communication art, pero tahimik, walang usapan. Muntik na siyang mapatili nang biglang buhatin siya ni Damian. Natagpuan niyang ipinapanhik siya nito sa kinaroroonan ng dating tirahan ni Vicky. Damian, aniya sa nag-aalala, ngunit hindi naman mapars ang tinig. I have to make sure that you'll really become mine. Ani Damian na bahagyang namungay ang mga mata bago siya hinalikan sa mga labi. Involuntaryong ginaw siya. Ipinikit niya ang mga mata at iniyakap ang mga kamay sa liig ni Damian. Ganyan ba talaga kayong mga lalaki? Tanong niya nang dumilat at matagpo ang nakangiti sa kanya si Damian. Narating na nila ang silid ni Vicky. Ano? Tanong ni Damian na hindi pa rin siya binababa sa kama. Kailangang hindi niya magawang tuloy-tuloy na sabihin ang nasa isip. Kailangang may mangyari muna bago matiyak na maging kanila ang isang babae. May iba na bang nagtangkang angkiling ka? Si Jonas, ngunit tinitulang ko. Waring ikinasiya yun ni Damian. Maingat siya nitong ibinaba sa kama. Hinihintay kong tutulan mo ako ngayon. Anito nang tunghayan siya. Kung gagawin mo yun ilang segundo pa mula ngayon, I don't think I can hold on. Sa halip na gawin ang iniuutos ni Damian, inilahan niya ang isang kamay bilang pag-aanyaya. Bahagyang lumubog sa dakong hinigaan ni Damian. Nang simulan siya nitong halikan sa leeg, napapikit siya. Parang naririnig pa niya sa isip ang alingaw ng mga batingaw ng ikasal si Vicky. At naalala niyang siya ang nakasalo ng bridal bouquet.